the third topic ng ating series. So when I introduce our series palagi, our aim is to discover the top 3 most important things na dapat pinipili natin palagi. No, tama po ba? So maalala niyo po ba yung message natin? Sa ating first week, we talk about pipiliin kong pipiliin kong magmahal palagi. No? Nga pala, sa mga hindi pa po napanood yan, or gusto nyo pong i-review, i-rewatch, no? Ano lang po kayo, like and subscribe sa ating mga YouTube at Facebook pages. So search nyo lang po ang Lighthouse PH. Yan. So sa first week, nasagot natin ang one of the hardest questions to answer. Ano ba ang greatest commandment of all? So ano daw po? Magmahal, mahalin ng Diyos, at mahalin ng tao. So last week naman, sino po nandito last week? Taas mo mga kamay. Gusto ko makita ang mga kamay po ninyo. Ayan, no? So last week naman, pinag-usapan po natin, we talk about pipiliin kong hindi pala, no? Magpatawad palagi, no? Mamaya pag nagpipicture ka, Gerson, gaganunin ko, no? Para, ano, o kaya gaganyan ko para maganda sa picture, no? So, sabihin nyo nga po, Oo, so hindi lang natin pinag-usapan ng forgiveness, sino po na-bless sa message, pero in-address natin, di ba, at in-acknowledge ang mga realities in forgiving. Ano yung mga realities? Mahirap magpatawad, matagal magpatawad, ano ba? Masakit magpatawad, pero ang good news, nakakagaling ang pagpapatawad. Sino po dito napapatawad nyo na po yung katabi nyo? Sabihin mo nga, pinapatawad na kita. Ayan. Amen? Parang hindi pa sure. Okay po ba yun? At magmahal. So, dalawa lang yung pinag-usapan natin. Magmahal, magpatawad. Magpatawad, magmahal. So, dalawang napaka-importanting dapat pinipili natin palagi upang maging matagumpay na Kristiyano. So, tanong ko po, ano pa kaya ang kulang? Kasi tatlo po yung pag-uusapan natin, di ba? Ano pa kaya ang kulang natin? Di ba? Ano pa ba ang missing piece na dapat nating pipiliin palagi? So this morning po, join me on my message entitled, Pipiliin kong sumamba palagi. Sige po, pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon. Oo, yung mga music team po natin, nagpapahinga po sila, napagod sila kanina. Matindi yung kilos ng Panginoon, di ba? So, sige, tayo po muna yung manalangin. Lord, we thank you for this wonderful day. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa magandang panahon. Bagamat umuulan, bagamat, Lord, may bagyo ata, Panginoon. Salamat kasi nandito pa rin kami, pinili ng bawat isa ang, Lord, mamalagi, Lord, mag-spend time ng oras sa iyo at simbahan, Panginoon. And I pray na hindi po kami, Lord, hindi masayang yung oras namin. Salamat po sa wisdom mo ngayon. Salamat po sa iyong pagkilos sa presensya mo. And I pray, Lord, baguhin mo kami sa iyong salita this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, pinakamalakas nga pong palakpak sa Lord. Come on! Woo, grabe! So sige, actually nung pinag-aaralan ko po itong message na ito, may dalawang question lang ako na tinatanong at sabi ko, Lord, ito yung gusto kong masagot. Okay po ba yun? So dalawang tanong po na a-answering ko o sasagutin ko po sa umagang ito. Number 1, ano ang origin ng worship? Pangalawa, bakit natin pipiliing sumamba palagi? Ayan. Gerson, paano nga? Palakasan ng konti yung golden voice ko. Para hindi na ako masyadong sumigaw. Okay, ulitin ko. Anong origin ng worship? Pangalawa, bakit natin pipiliing sumamba palagi? So sige, sagutin natin yung unang-una. Ano ang origin ng worship? Ano niyo po ba that things are best experienced and appreciated when we discover its origin or their origin? And yes, alam mo ba that worship is best experienced kapag naintindihan natin yung origin nito. Kasi baka maraming sa atin, kaya naman natin hindi binibigyan ng halaga o hindi natin na-enjoy ang isang bagay kasi hindi natin naintindihan saan ito nang galing. Sino po dito pag may mga nakikita kayong medyo mga legendaries, tama? So, pay nanay mo, ang apelyido to. Di ba? Ganyan. Kasi ang goal natin, malaman natin saan nang galing. Tama po ba? Okay lang po ba kayo? Huwag po kayong matutulog, ha? Samahan niyo po ako ngayong umaga. So nakasanayan kasi natin na marinig sa church that humans were primarily created by God to worship Him. So yan po naririnig natin sa church. Diba? Bagamat importanteng sinasamba natin ng Diyos,
You know what? The truth is, hindi tayo unang inutusan ng Diyos para sambahin siya. Alam niyo po ba yan? This is mind-blowing kasi nakilala natin ang sarili natin o nakilala natin o nalaman natin na dapat ang tao sinasamba ang Diyos. Pero alam niyo ba na hindi naman talaga yun ang primarily, di ba, utos ng Panginoon when God created men. And humans, listen to this, were not created primarily for the act of worship. So, hindi naman pala. Okay lang po ba kayo? So, we are not puppets or pawns that God forces worship upon in order to enlarge His ego. Ibig sabihin, hindi tayo nilikha ng Diyos just to satisfy His needs dahil di tayo kailangan ng Diyos, pero siya ang kailangan natin. So, kailangan malinaw yun kasi problema natin minsan na hindi atin ako ng church para masaya si Lord. Masaya na si Lord kahit di ka umatin. O pala, bakit pa ako aatin? Kasi para sa'yo. Tama ba? Kasi ang Diyos po buo na siya eh. Complete na siya. Hindi na natin kailangan, di ba, hindi niya kailangan ng pagsamba natin para makumpleto siya, di ba, para masamba siya. No, sapat na po ang Panginoon, buo na siya. At mas maiintindihan natin ito sa first creation. And you know what? Adam and Eve, sige next, were not given the command to worship in song, dance, or good works. They were not told to bow before the Lord in reverence, fear, or trembling. Kaya mapapansin po ninyo, di ba, nung create ng Panginoon, okay, ang tao, ano bang ginawa ni Adam? Ang ginawa ba niya? Nung nakita niya ang Diyos, lumuhod ba siya? Hindi. Anong ginawa niya? Kinausap niya ang Diyos. Kinausap din siya ng Diyos. Tama ba? Nga pala, sa mga kararating lang po, hindi po kayo late. Opo. Inuna lang po talaga natin ang worship, lalo po sa online din natin. Ala, bakit, ang word, no? Ala, bakit nasa word na kami? Di ba? Parang litata ako, hindi po, no? Ano lang natin, no? Binaliktad natin kasi mag-worship tayo mamaya. Tama ba? So, hindi sila ganun. Hindi tayo create na ganun talaga in the first place. In fact, ang utos ng Panginoon o ng Diyos is this. Genesis chapter 1, 27, 28. Pwedeng basahin natin? So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Okay? So, ano pa? Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So, hindi sinabi ni Christ o hindi sinabi ng Diyos na o sige, likha tayo ng tao. Nung nilikha ang tao, hindi sinabi, o sige, sambahin mo ako. Hindi sinabing ganun. Tama ba? Malinaw. Ano sabi niya? Sabi niya, okay, be fruitful, increase in number. Hindi sila inutusang sambahin ng Diyos. Tayo sa akin, bakit? Because worship pala during that time is just natural. Sabi niya po, natural. So, ibig sabihin, natural lang yun sa tao nung time na iyon. Tanong ko po, ano yung mga natural na ginagawa natin? Paghinga, tama ba? Meron po ba dito? Nire-remind pa kayo? Love, hinga ka nga minsan. Hindi ganun. Wala pong reminder pag kailangang huminga. Tama po ba? O kailangan ko pong i-remind? Kasi may mga namamatay daw, nakalimutan huminga. Iba po pala yun, di ba? Ano pa ang mga natural na ginagawa ng tao? Kumain. Tama po ba? Sino ito kailangan pang sabihin kumain o kaya baliktad? Kailangan ka nang sabihin na huwag ka nang kumain. Kasi kain ka na ng kain. Tama ba? So, kung papaano natural na ginagawa ang paghinga, pagkain, di ba, pagtulog, ganun din po, di ba, kanatural nung panahon na yon, nung create ng tao ang mundo o ng Diyos ang tao, ang sambahin ang Diyos. Okay? So before the fall, listen, before the fall, when the world was as it should be, full of God's goodness and will, all that were in it were what? Were naturally worshiping God. So nung create pala ang Panginoon ng mundo, naturally lahat sinasamba ang Panginoon Diyos. Hindi siya commandment kasi natural lumalabas sa creation niya ang pagsamba. So Adam and Eve worship God by being obedient to their call to rule and to be faithful. Sabi mo nga, what?
What? Ba pala, no? Di ba? What? Grabe, parang iba, no? Parang ibang-iba ito sa worship natin ngayon. Di ba? Adam and Eve had direct communion with God, something we have not experienced. There was complete unity within the relationship. There was no shame. Hindi nahihiya di ba? Actually, hubad naman sila Nung create siya, hubad sila Wala namang suot-suot, walang hiyaan. Di ba? Walang distance, walang rebellion, walang wrath, walang galit. Pero alam niyo nangyari? But sin came in. Pumasok ang kasalanan. Tama ba? Alam niyo yung story, no? Unang-una pa lang yan. So, nangyari, create ang tao, walang commandment sa kanya na sumamba. So, nagkaroon ng grabe, direct, no, na connection. But what happened next was sin came in. Pumasok ang kasalanan. Di ba? At dito na ngayon nag-iba ang pakikipag-ugnayan at pagsamba ng tao sa Diyos. Kung mapapansin po ninyo, pagkatapos silang magkasala, nga pala, paglilinaw lang, kasi sabi ng iba, ang kinain daw ay prutas ng apple. Hindi po totoo. No? Ang sabi sa Bible is the tree of the knowledge of good and evil. Hindi sinabing the fruit. So, ang kinagat po niya ay puno. Hindi, joke lang. No? Ang point ko lang doon, walang sinabi na kung ano mang fruits yan, hindi ko po alam kung ano. Okay? So, what happened? Alam niyo, unang-unang ginawa nila nung nagkasala sila? Tingin sa akin, ano? Mahina, tingin sa akin, ano? Nagtago sila kay Lord. Kumuha sila ng ipil-ipil siguro, o ano ba, yung banana leaves, di ba? Tago sila, di ba? Lord, patawarin mo kami. Nahiya kami lumapit sa Lord kasi hubad kami. Tapos ano sabi ng Panginoon? Sino nagsabing hubad kayo? Kasi po kinain namin yung ayon na ngayon. Diba? Kaya ano ngayon sinabi ni Paul sa kanyang sulat sa Romans? Tawag ko sa verse na ito ay dubi-dubi-du verse. Basahin natin. Ano sabi niya? I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me. That is my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Verse 19, sabay-sabay natin. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Have you ever trying your best to do good, but you do the opposite way? Hindi, so araw na to, magbabago na ako, pero biglang galit na galit ka. Hindi, ganito nang gagawin ko ngayon, magiging mabuti na akong asawa, magiging mabuti na akong anak, magiging mabuti na akong, di ba, citizen ng bansang Pilipinas. Di ba? Amen. Bagong Pilipinas. Joke. Di ba? Pero magugulat ka, gustong-gusto mong itong gawin, pero ginagawa mo yung hindi maganda. Dahil sa akin, bakit? Sinagot niya dun. Balik mo nga, ano sabi niya? It is not, back. Yan, ano? It is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Next, pakita mo yung next verse. Sabi niya, alam mo kung bakit? Because of my sinful nature, ang linaw. You know, my sinful nature. Kaya pala tayo nagkakasala. Kasi nga, because of that sinful nature inside of us. So ngayon, magugulat ka ngayon, ayun na, what's supposed to be natural, next, okay, ang hirap na gawin dahil sa kasalanan. So hindi tinuro ni Lord, hindi niya inutos na sambahin ang Diyos kasi it comes naturally. Pero nangyari, pumasok ang kasalanan, kaya ngayon ang hirap sumamba sa Diyos. Tama po ba? Sino po dito, aamin po kayo, nahirapan kayong sumamba. Kaya pag nasa church tayo, di ba, parang hirap mong itaas yung, parang bigat-bigat yung kamay mo, di ba? Parang, ang hirap-hirap, pero sanay ka naman itaas yan. Parang di ka makapagbukas ng bibig mo, pero madaldal ka naman. Parang di ka makapagpalakpak, pero pag New Year, Happy New Year everyone, di ba? Ikaw yung pinakamaingay. Pero pagdating sa pagsamba sa Lord, parang ang hirap gawin. Tama po ba? Amen? Happy New Year. Amen? So instead of desiring to be close to God,
and function in His manner, Adam and Eve hid. Nagtago sila. They had done things contrary to God, and now they had opened their eyes to good and evil. So nangyari, rather than do and be good naturally, okay, thus resulting in worship, they now struggle to live God's way. Hirap na sila ngayon maging mabuhay ayon sa gusto ng Panginoon sa kanila. Why? Because sin tainted their hearts, their minds, the earth, the bodies, relationships, and entire lives. Alam nyo ba, isa sa sumpa po ng kasalanan ay ang kahirapang manganak. So lumalabas na noon pala hindi mahirap manganak. Kasi sinabi niya, ikaw babae, kasi ikaw yung dahilan, sabi niya. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka may dahilan. Amen. Si Eva po, hindi po kayo. Amen. Ano sabi niya? Magmula ngayon, mahihirapan kang manganak. Kaya ako po, may challenge po ako sa inyo, sa mga po dito, Christian na po, tinanggap na po ang Panginoon. Lahat tayo. Pero mga babae lang, kasi hindi naman nanganganak ang mga lalaki, di ba? Di ba? Receive natin yun, Lord. Sabi mo, Panginoon, tinanggal mo na yung kasalanan sa akin, so hindi na ako mahirapang manganak. Amen? Pero pag ilang taon ka naman na, talagang mahirap na talaga. Amen? Kasi, hindi naman na pwede, no? Kaya wag na talaga. Amen? So, yun po yun. Okay? Sana tayo? So ngayon, ang nangyari, dahil po sa kasalanan, there was an effort involved during doing the right thing and worshiping God. When before, worship was just a joyful and innate manner of a person. So yung dating effortless, pwede mong makita si Lord anytime, pwede kayong diba? Parang, oy Lord, basta, alam mo ba, Lord, couple Lord, grabing ganing, ganon dati. Ganon si Adam, si Eve, at ang Diyos. Ganon ang ugnayan. Ngayon, ang hirap-hirap na. Yung iba, ang daming prayer, ilang ama namin, ina namin, ano pa ba? Para mapakinggan tayo ng Diyos, tama ba? Ang dami nating gagawing mabuting, dapat gawin na mabuti, ang daming kumpisal, ang daming, yung iba kailangan pang lumuhod hanggang altar, di ba? Hanggang sa pinakasimula. Para mapatawad ng Diyos, ang hirap naman. Di ba? Dati effortless yun eh. Kailangan anytime pwede kang lumapit sa Diyos. So ngayon, ang nangyari, gumawa ang tao ng iba't ibang version ng worship. So nung panahon po nila, after po nung nangyari yun kay Adam and Eve, alam niyo ba na ang ilan sa mga pagsamba noon ay pagpapatay ng bata? Para sambahin nila ang Diyos, pinapatay nila yung anak nila. Grabe naman yun. Di ba? Inaalay nila. Child sacrifice, tawag doon. Ano pa? An act of pagan worship. Ano pa? Ginagawa nila yung iba. Di ba? Sinasaktan yung sarili nila. Kailangan, imagine mo, gawin natin dito yon. Ay, natnoy daladya. Ganoon po sila. Kailangan saktan ng sarili para sambahin ng Diyos. Di ba? Pero I have a good news. Sabi mga good news. But God redefines worship and redeem us from sin through the death of His Son, Jesus Christ. Sabi ko nga, nagkaroon ng problema, but I have a good news. Ni-redeem tayo ni Christ sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross. Kaya without salvation, through receiving Jesus Christ, okay, worship is not possible. Ang hirap sumamba pag hindi mo tinanggap si Christ sa buhay mo. So meaning to say, true worship experience is now made possible through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. So kung sasagutin natin yung unang-unang tanong, no, isa-summarize ko lahat ng pinag-usapan natin. Ano na yung tanong natin? What's the origin of worship? Tama ba? So lumalabas na worship pala in its origin form was not commanded by God. Hindi kailanman inutos ni Lord na sambahin natin siya. But it is our innate nature and natural response in everything we do, glorifying Him in our lives. Kaya magugulat po kayo, anong sabi niya sa New Testament? Sabi niya, whether you eat or whether you drink, do it for the glory of God. Imagine mo, akala natin ang worship dati, yung kakanta ka lang ng kanta, tapos worship na, tapos yung kamay iyak-iyak, lod-lod, akala natin yun ang worship. Pero sabi ni Lord, hindi, alam mo yung nagngangal-ngal ka ng karne na kumakain ka, ng sangyup, tapos ginagawa mo para kay Lord, worship yun. Naglilinis ka ng bahay mo,
you do it for God, that's worship. Kasi innate nature, everything we do now, na ginagawa natin para sa Lord, it becomes worship. So malinaw na ngayon, amen? So ibig sabihin, hindi tayo magsisimula mag-worship mamaya, pero pag alis po natin dito, habang nagluluto ka sa bahay, you worship God. Habang naglalaba ka, habang nagtatrabaho ka, habang nasa work ka, you worship God. So pangalawang question at magtatapos tayo, mag-worship na tayo. Ready yung mga music team natin, ha? Pangalawang tanong na sasagutin, bakit natin pipiliing sumamba palagi? That's the question. Amen? So ano number 1? Saan nag-origin ng worship? Nasagot na, amen? Pangalawa, bakit natin pipiliing sumamba palagi? Dalawang bagay lang po at magtatapos tayo dito. Unang-unang bagay, bakit natin kailangan pipiliing sumamba? Number 1 is, kasi yun tayo. Simple lang. Bakit natin kailangan sumamba palagi? Kasi yung ka eh. Sabi mo sa tabi, yung ka. Sabi mo, yung ka. Hanap-hanap. Di ba? Sa tuwing. Di ba? Si Kuya Will pala yun, di ba? Bigyan ng jacket yan, nilalamig, di ba? Genesis chapter 2:15 in easy translation, sabi niya, next. Next. The Lord God took the man and He put him in the Garden of Eden. God wanted the man to work in the garden and take care of it. So gato nangyari, pagka-create sa tao, unang-unang ginawa sa tao, nilagay sa Garden of Eden. Ang tanong ko, why did God create this place, Garden of Eden? And why God put Adam and Eve in it? Bakit niya ginawa itong Garden of Eden? At bakit doon niya nilagay? Si Adam at si Eve. Nung pinag-aaralan ko po, ang salitang Eden pala came from the Hebrew words. Isa siyang Hebrew word na meron siyang napakaraming meaning. So pag-usapan natin yon. Pakita nga natin next. Ibig sabihin ng salitang Eden is moment, spot, presence, delightful atmosphere, open door. Kasi nung pinag-aaralan po, alam niyo po hanggang ngayon may discussion kung saan ang Garden of Eden? At ang problema hanggang ngayon, di nila mahanap kung saan ang Garden of Eden. Feeling ko sa Binalonan. Tama ba? O sa Manawag. Saan ba? Sa may Marmar? Di ba? Lingayen. Iba rin yan, no? At alam nyo ba, nung pinagsama nila itong meaning na ito, itong pinagsama-samang meaning nito, ito ang lumabas. Ang salitang Eden pala is a spot for the moment. Sige, pakita mo yan. Asan tayo? For the moment where the presence of God is an open door to heaven, a very delightful place. So nung in-explain nila, ang salitang Eden pala is a place wherein there's no barrier between God and man. Sama sila, nag-e-enjoy silang together. Lord, kumusta Lord? Ganda ng creation mo Lord. Pinangalanan ko to ng ganito. Tumatas yung balahibo ko, no? Grabe. Yung pala, a very delightful place. So, ibig sabihin, ikaw at ako, tayong lahat was designed and created by God to live in Eden. In short, create ka ni Lord na dapat naninirahan sa presence niya. Kaya alam nyo, nung pinag-aaralan ko po, no, every time God creates anything, listen na, He always makes the environment first. For example, bago niya nilikha ang mga isda, una niyang nilikha ang karagatan, tubig. Tama? Tanong ko po sa inyo, pag tinanggal mo ang tubig, ang isda sa tubig, ano mangyayari? Magiging ingkalot na ano, tama ba? Bangus. Okay, sarap. Okay, magiging laing, daing. Hindi, pero ang problema, it malfunction and it dies. Ano ba? If you take the plant out of the soil, pag tinanggal mo ngayon ang puno, no, sa lupa, ano mangyayari? Namamatay. Alam mo ba, try mong tanggalin ng tao sa presence ni Lord. Ano mangyayari? It malfunctions, it kills, and it dies.
Kaya pala maraming tao, gumugulo ang buhay, nagiging miserable ang buhay kasi umaalis sa presence ni Lord. Tanong, bakit ako sasamba palagi? Ba't ka sasamba palagi? Ba't tayo sasamba palagi? Simple lang po sagot ko sa inyo. Kasi yung ka. Yun tayo. Yun ako. Sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng maraming dahilan para hindi sumamba, alam mo gagawin mo? Taas mo yung kamay mo. Ibuka ang bibig mo, lumuhod ka, purihin mo ang Diyos because that is who you are. Amen. And you know what? When you do, the devil starts losing you. At itong matindi, takot ang demonyo sa sumasambang Kristiyano. Alam mo ba yon? Mga Kristiyano ngayon, problema natin, iyak ng iyak. Mga Kristiyano ngayon, anong ginagawa? Instead na mag-pray, mag-worship, nasa social media, nasa coffee shop, nagsasabi ng problema. Well, in fact, dapat unang sinasabi natin sa Panginoon Diyos. Alam mo, problema natin ngayon, kulang na tayo ng presensya ng Diyos. But you know what? Takot ang demonyo sa sumasambang Kristiyano. Kaya let's declare with boldness, sabi mo nga, sasamba ako palagi. Dahil yun ako. Huwag niyo kakalimutan yun, ha? Bakit tayo sasamba palagi? Kasi yung kay. And pangalawa, and let me end with this, ba't natin pipiliing sumamba palagi? Kasi Diyos siya. Unang-una, kasi yung ka. Pangalawa, kasi Diyos siya. Luke 19:37-40, when he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began to joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessing is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. So, galit sila. Galit yung mga Pharisees, no? Kasi itong mga taong ito na nagumaling sa kanilang mga sakit, pinupuri nila ang Diyos. Alam mo, nagalit si Christ. Anong sabi ni Christ? Sinasabi ko sa inyo, pag pipigilan yung sumamba itong mga taong ito at tumahimik sila, hahayaan ko ang mga batong sambahin ako. If they keep quiet, the stones will cry out. At alam niyo, actually nangyari po ito. Sino po dito may alam niyo yung tape? Alam niyo ba yung tape? Yung alam niyo yung may maliit na yung pag kailangan mong i-atras, igagano mo muna para bumalik. Alam niyo ba na yung ginagamit doon na tape, galing pala yun sa bato? Kaya totoo pala, sabi niya, kung hindi kayo sumamba, hahayaan ko ang bato sasamba sa akin. After how many years, ang bato sinasamba ang Diyos? Amen? Alam mo ba na hindi ka pipilitin ni Lord para sambahin siya? Hindi ko kailangan pilitin ni Lord. Dahil kahit hindi mo siya sambahin, ang mga hayop, ang langit, ang kitlat, ang hangin, ang buong sanlilikha ay patuloy na sisigaw ng papuri sa Kanya. Hindi ba alam, kanina pa lang sumasamba na yung ulan? The rain is worshiping God. Shhh. Tulog pa ako, pambira, tumitilaok na yung manok. Kukukao. Sumasamba pala itong mga ito sa Panginoon Diyos. Di natin alam. But these creations worship God. Diba? Amen. So, ba't mo pipiling sumamba? Dahil Diyos siya. Sasamba tayo more than because mabuti ang Diyos, more than because sinagot ng Diyos ang panalangin natin, more than any reasons or seasons, sasamba tayo simply because Diyos siya. Alam mo, nakita ko, worship is more than deserve kasi ni Lord, kaya worship tayo. No, it's more than that. But worship because He is Him. Siya yun eh. Just siya. So, sinagot ka o hindi, sasamba ka. May magandang nangyari o pangit, sasamba ka. Siya yun eh. Worship is something that only belongs to God. Amen? Kaya kung ako po sa inyo, yaman ng nabubuhay ka, yaman ng sino may kamay po dito? Ay, putol na po. Asan po na? Yaman ng may kamay ka, may paa, bunganga, katawan. Ba't mo pahihintayin ang hayop na sambahin ng Diyos? Ang langit, ang kidlat para sambahin ng Diyos.
Gamitin mo na buong lakas mo para sambahin at purihin ang Panginoon Diyos. Asan na yung kamay nyo? Wala ba kayong mga kamay? Wala ba kayong mga bibig? Yung gitarang worship, pag di tayo mag-worship. Alam niyo po, dalawang bagay, balikan natin. Ano ang origin ng worship? Balik natin. Worship in its origin was not commanded by God. It is our innate nature and natural response in everything we do, glorifying Him in our life. Pangalawa, bakit natin pipiling sumamba palagi? Kasi yung ka. Sabi mo sa tayo mo, yung ka. We are designed and created by God to live in His presence. Kasi Diyos siya. Worship is something that only belongs to God. Amen? So sa oras pong ito, excited na ba kayo? Nga pala, no, sa mga bagong dating po, ulitin ko po ulit. Hindi po kayo na late. Iniba lang natin yung, di ba, yung sequence. Nauna lang po yung worship, yung word before the worship. To this moment po, sino po dito may mga problema? Wala kayong problema. Congratulations. Sino po dito may pagsubok? May mga dahilan para hindi sumamba? Dahil mong reason, Lord. Actually, Lord, sabihin ko sa iyo, Lord, di sana ako atin ngayon. Kasi kung alam mo lang, wala akong payong. Ay, grabe ka naman, anak. Di ba? Kung alam mo lang, Lord, hindi pa natuyo yung medyas ko. Di ba? Dami nating reason para hindi sumamba sa Panginoon. But let me tell you this, sumamba hanggang sa hindi na mahirap lumapit sa Diyos. Sumamba hanggang sa effortless ka nang sumamba kasi you naturally live a life of worship honoring God with your life. Ang sarap magmahal palagi. Amen? Ang sarap magpatawad palagi. Amen? Pero higit sa lahat, wala nang mas sasarap, gaganda at titindi pag pinili mong sumamba palagi. So ngayon po, gagawin natin